Sa patuloy na pangharas ng China hindi lamang sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea kundi maging sa mga sasakyan pandagat ng PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Philippine Navy, ay siya rin nagbibigay lakas sa Philippine Coast Guard na harapin ang mga ito ngipin sa ngipin. Sa naging payag ng ilang state media ng China, sinabi ng mga ito na nilalabag muli ng Pilipinas ang batas karagatan kung saan nagiging epektibo ang kanilang 10-dash line na mahigpit itong binabantayan ng kanilang mga otoridad, partikular na dito ang kanilang China Coast Guard, katuwang ang mga militia vessels at mga sasakyan pandagat mula sa People's Liberation Army Navy. Nangyari ito December 23, Lunes ng hapon sa Wangyan Island, Menshoujiao o mas kilala bilang Scarborough Shoal sa Pilipinas. Ito'y ayon sa kanilang state media. Sinabi pa namang ito na sangkot ang 4 na puting barko ng Pilipinas at isang kulay asul na ang tinutukoy dito ay ang mga sasakyan pandagat mula sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabaliktaran sa naging payag ng bansang China tungkol sa nangyaring insidenteng ito, inihayag ng pamunuan ng Task Force on the West Philippine Sea at ng Philippine Coast Guard na walang nangyaring sakitan o banggaan sa naging harapan ng dalawang pwersa sa Scarborough Shoal dahil dinadahilan ng China na maraming beses di umano silang tangkain na banggain ng Pilipinas ang kanilang mga sasakyang pandagat. Tinutupad lamang di umano ng mga ito ang kanilang karapatan na magpatrolya sa nasabing karagatan sakop ng kanilang 10-dash line ng mahinahon at walang inaapakang ibang mga sasakyang pandagat mula sa ibang bansa. Tanging ang Pilipinas, sinabi ng China na gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea at marami ng beses silang sinusubukan na palisin sa mga karagatan kung saan gumagawa sila ng kanilang regular na pagpapatrolya na naaayon sa kanilang saligang batas. Ito raw ang mga dahilan kung bakit gumaganti ang China sa pamamagitan ng paggamit ng water cannon at radio challenge sa kanilang mga karagatan dahil sinusubukan din muna sila ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na paalisin sa kanilang kinalalagyan sa pamamagitan ng dahas sa pagbangga at pagmumura sa mga ito sa tuwing nagkakaroon ng radio challenge sa magkabilang panig. Sa kabila nito, sinabi ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na simula nitong buwan ng Disyembre ay dinagdagan na nila ang kanilang mga sasakyang pandagat na nagpapatrolya sa lahat ng mga bawra at isla na nasasakupan ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakarating sa kanilang intelligence group sa West Philippine Sea na may plano ang China na gumawa ng panibagong artificial island sa isa sa mga bahura na kinukontrol ng mga ito kung makailan lamang. Hindi na idinetalye ng pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ang tinutukoy nito ay ang Panatag o ang Scarborough Shoal. Ang importante sa ngayon ayon sa mga otoridad ay dublihin ang mga nakatalagang sasakyan pandagat na nagpapatrolya sa mga karagatan sakop ng West Philippine Sea. Dagdag pa rito, maraming mga idadagdag na mga sea assets at mga barko ang parating sa bansa sa susunod na taon dahil sa patuloy na modernisasyon ng mga sangay ng pamalaan na may kinalaman sa pagbabantay ng ating mga nasasakupang karagatan sakop ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone.